po sa bawat isa. Good evening po. Amen. Salamat po sa Panginoon Diyos at muli tayo po'y nagkasama-sama upang tayo pong lahat ay magbigay ng papuri pa sa salamat sa Panginoon Diyos. Magandang gabi rin po sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online, especially po sa ating pong mga bishop. Thank you po sa inyo pong buhay na patuloy na pinapagamit po. At alam ko, nagmi-ministeryo rin po yung ating pong mga bishop. At this time, anyayahan ko na pong bawat isang tumayo. Tayo po'y dadako na po sa ating pong panawagan sa pagsamba. Ating bubigkasin ng sabay-sabay at ng may pag-unawa po sa aklat mo ng Roma, Kabanata 12, Talata 1. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa paig ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin kong Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin kong Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin kong Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin kong Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin kong Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin kong Diyos at salita niya'y pakikinggan. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Let us pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for this wonderful evening, Lord, that you have given us to once again give you all the glory, all the praises, Lord, that you deserve. Lord, for the previous days, Lord, that you have guided us, Lord, for keeping us safe from any harm, for all the blessing, Lord, that you have given us, for all the strength, Lord. You really deserve the praises, Lord. You really deserve the glory that we're going to give you, Lord. Lord, we pray that you will continue to bless every part of our program. We pray that you will continue to bless every person, Lord, that will stand in the back of this pulpit, Lord, especially the main speaker, Lord, our special guest speaker, Lord. We pray that you will continue to give him wisdom. We pray that you will continue to bless him, Lord, as he deliver your word. Lord, we pray also for our resident pastor, Pastor Norman. Continue to bless him, Lord. Even our senior pastor, Bishop, Lord, Freddy De Vega, we pray that you will continue to bless him, Lord, as you continue to use him, Lord, mightily in the ministry that he is doing, Lord. Bless us, Lord, and we pray that you will continue to bless also our brethren, Lord, who is coming here. We pray that you will keep him safe, Lord. Bless us, Lord, in every part of our program. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. This time, please say and shout Amen. Kung handa na po tayong umawit. Amen. Amen. For our first song, let us sing He Abides. Amen. First verse, ready now, sing. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in life I see. Amen. And the reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. Everybody sing, He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. Amen. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way,
for the Comforter abides with me. Verse 2. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at his feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. Sing on! He abides, he abides. Hallelujah, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with. Amen. Last verse. There's no thirsting for the things of the world, it's taken wings. Long ago I gave them up, and instantly, amen. All my night was turned to day, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides. Everybody on the chorus now. He abides, he abides. Hallelujah, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Praise the Lord. For our next song, waiting po natin, I am thine, O Lord. Amen. Ready now. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Verse 2. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Praise the Lord. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Last verse. Oh, the pure delight of a single Lord, that before thy throne I spend. When I kneel in prayer, and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord. Amen. To thy precious bleeding side. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang awitan. Marina po tayong magsiyo po. Amen. Salamat, Brother Kevin. And this time tayo po idadako sa ating pong pulong panalanginan. Ayan po natin, patuloy po nating bigyan po natin ng importansya at hindi lamang po dito sa ating church. So yung ating pong pinaplas po dyan as much as possible. So let us continue to pray that not only in our church but even in your prayer time, sa inyo pong mga tahanan, patuloy yung po ma-include. Kung ano lang po yung maaalala nyo. So I do believe marami po yan, but at least we have the idea po. That's why ipa-flash po natin yan. As I mentioned, each of our prayer requests. Let us continue to pray for our bishop. Good health and protection together with Ma'am Marigay, Sister Sophia, at kasama na po yung kanila pong buong sambayanan. Sama rin po natin sa panalangin, safety, strength, success ng ating pong mahal na bishop sa mga ministry po niya, international and local trips. I think marami pong naka-line up na po dyan. Talagang sunod-sunod po yan, kaya po patuloy nating sama sa panalangin po yung kalakasan at pag-iingat na rin sa mga travel po. Okay? So kahit na po yan ay mga local, so by road din travel, by land, so pag-iingat po at tagumpay sa ministry po ng ating pumala bishop. Physical strength and healing for Dr. Merly Casahe,
So, kay Bishop Andaya din po, kay Evangelist Eddie Mesa, at kay Mami Rosemary Hill. So, ito pong lahat ng to, it's more of physical strength and healing. So, let us also include sa ating pong panalangin din yung ating pong resident pastor. So, alam ko pong hindi biro din sa mga panahong yung ating pong mahal na bishop is out at patuloy na ginagamit ng Panginoon Diyos sa iba't ibang iglesia. Yung ating pong mahal naman na resident pastor ay busy rin po sa pangangasiwa dito po sa ating pong iglesia, at naniniwala tayo kung previously yung ating bishop lang po ang nagiging call center sa gabi, ibig sa madaling araw, pretty sure Pastor Norman is also receiving similar call na para sa mga iba na hindi, siyempre hindi naman lahat yan maka-accommodate ni Bishop. So patuloy natin isama sa panalangin, hindi lamang yung success ng kanyang ministry, yung health din po and protection. At although sa dulo pa, isama na rin natin yung kanya pong nalalapit po na wedding. Okay? Maybe sometime next year yan. So, LWBC Santa Mesa, ministries, church leaders and workers, so patuloy po natin isama sa panalangin. I think one of the strong pillar that we have in our church is yung ginawa po ng ating pong mahal na bishop sa pagsasaayos ng lahat ng mga leaders that we have, pastoral staff, preachers, deacons, na talagang nagtutulong-tulong para po sa ikakalago ng gawain natin dito. At nakikita naman natin yan in every ministry that we have, talagang nagko-complement po ang bawat isa. Kaya naman patuloy natin isama sa panalangin yan. Mga preachers, pastoral staff, deacons, leaders. And malapit na po. So, October na. So, 2 months na lang po yung ating pong 31st anniversary. Okay? So, sa ano po uli yan? Sa UP. Okay? So, doon po uli yan. So, pag-pray po natin lahat ng preparation ginagawa, I think makakasama sa panalangin natin dyan. Siyempre, yung ating pong Pastor Jabez, although nasa London siya, I think yung pagbalik niya maybe sometimes in November. So, medyo maikli na lang yung panahon na yan. Isa sa paghahandaan dyan is, I know, it will be a sacrifice from any member of the sanctuary choir. So most likely, baka mag-ano yung mga practices natin yan. So pag-pray po natin yan for the anniversary, okay, for the Lord. Local and international ministries that we have, church and mission. So we have in Paris, sa panguna po ni Pastor Nelson. Sa Italy, sa panguna po ni, dalawa po yun, Milan and Como, sa panguna po ni Pastor Andy Mananon and Pastor Genesis Permarlo. And London, as what mentioned, Pastor Jabez, katuwang niya po yung mga preachers doon. And we have 2 in Japan, Ibaraki and Matsumoto. Sa panguna po yan ni Pastor Robert Berba, and currently nandun po ang ating pong Pastor MJ. So last Sunday, they celebrated the 4th mission anniversary. So pag-pray po natin yung patuloy na paglago. Nandun pa po si Pastor MJ. So sama natin yung mga schedule na po na magawain pa po doon. Okay? So patuloy natin sama sa panalangin. And then si Preacher Sir, nandun din po. So katuwang din po yun doon sa ating pong Japan mission. And Canada, sa panguna naman po ni Pastor Eric. At mostly yung prayer request for the international mission church that we have is more on spiritual growth at saka yung mga worship place. Okay? Kasi lalo na po pag wala pa po talagang church talaga nagre-renta yan. So, iyan ang isa sa malaking expenses po. Para naman po sa local mission po natin, we have in Mason, sa panguna po ni Pastor Henry, at sa Tondo, sa panguna po ni Pastor Daniel. So patuloy po natin isama sa panalangin din yung family po ni Pastor Daniel together with Pampia and Teo. So they are in Hong Kong, okay? So pag-pray din natin. Paranaque, sa panguna po ni Pastor John Iglesia. So, and then sa Valenzuela, under the leadership of Pastor Jason. And then sa Calaca, under the leadership of Pastor Darwin. So, nung last Saturday lang, so nagdiwang po doon ng mission anniversary. And then sunod-sunod yung mga anniversary, and I think we have 7th anniversary, mission anniversary sa Paranaque. Okay, so pag-pray po natin yan. I think yung sa Valenzuela, 26 yata. Thanksgiving anniversary. So 26 po yan. Sa Sunday, ay sa Saturday. Sa Saturday, Sunday. 26. Ninilang, you know. Sunday, no? Sunday, 26. So, Sunday. Okay? So, I think yung mga pastoral staff natin, some is going there para po supportan din sila.
So, yun po. May evangelistic din sila sa 25 prior dun sa anniversary. So, I think yung Tondo, meron din silang sunod-sunod po yan. So, talagang October, November, yung ating pong mga mission. I think yung JBL CBC sa panguna ng Pastor Marty, December naman po sila bago yung anniversary po natin. So, sunod-sunod po yan. So, kaya kapatuloy natin isama sa panalangin. And mostly ng prayer din po nila is worship place din po. Okay? And spiritual growth ng mga member. So, pag-pray din natin yung Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary, yung mga professor, and then yung ating pong mga student dyan, yung mga matatapat na students. So for those who would like to enroll, again, so the BMOBS is not for those who would like to, para magpursu ng maging pastor o kaya Bible woman. So if you want additional knowledge po, so marami po tayo dyan. Diyan sila, Ma'am Brens, I think sila Atilita before. So kung gusto nyo pong magkaroon ng karagdagang kaalaman. So, kahit isang subject lang daw, alam ko po pwede po yan. Okay, pili na lang po kayo. Meron po yan sa afternoon, meron din po yan sa evening. Patuloy din natin sama sa panalangin yung mga kapatiran natin sa ibang bansa. Patuloy din silang palaguin, makahanap sila ng mga iglesyang naatin nandun. And then yung construction po ng MIBC Monterey new building and facilities. Okay, so I think ongoing po yan. Para naman po sa mga kapatiran natin may mga karamdaman, so patuloy nating isama sa panalangin, kalusugan po ng mga senior citizen ng ating pong church. So kasama na po dyan yung Precious Rubies. Although kanina mayroon silang days out. Talagang kung may babies day out, Precious Rubies days out. Okay? So natutuwa tayo pag may mga ganyan po talagang mas lalong napapalago yung relationship po ng bawat isa. Patuloy lang natin sama sa panalangin kasi alam ko parang meron pong influence o flu virus na medyo marami po ang nagkakasakit. I think si Baby Ellie may sipon din at si Sister Margie meron din. So marami po. At marami pong masama rin yung mga karamdaman. I think mamaya po, andi dito rin si Mochi at saka si Sister Jude. Nabasa ko rin kanina yon. So, marami pong may sakit. So, pagtuloy natin isama sa panalangin, although andito po yung mga list, good health, good lab test for Nanay Gloria and Nanay Antay, recovery kay Pastor Henry, recovery kay Sister Kenji and Bianca, kay Nanay Ligaya Duran, at saka kay Sister Aida, healing and strength for Sister Maan's mother, Nanay Anita, at saka yung currently na nagbabantay po ngayon doon kasi nandito po si Mami Maan. So, hindi lang po yung pinagpipray natin yung nanay niya. Kasi di rin po biro yung trabaho na nangangalaga sa mga ganyan po. So, pag-pray na natin. Complete healing din po ni Deacon Chito sa kanyang trigeminal neuralgia. And healing sa mga cancer, kay Glenn Dashel, Eden Segundo, kay Teresita Domingo. So, mga cancer po ito, healing. And then, recovery rin po at continuous healing kay Pastor Adan. Sa father din po ni Jojo, sa healing din kay brain aneurysm kay Cheryl Silverio, dialysis po for Warex, yung pamangkin po ni Sister Flo, and then sa father po ni Brother Carlo, pareho pong dialysis yan, and then sa mother po ni Ma'am Sel, so currently po nandiyan po sa Geria, so moderate pneumonia naman po yan, so healing naman po, and then healing kay Marisa Tobillo ovarian cancer, and healing din for Jenaline and Omil Onagan, at yung binanggit ko nga si Sister Jude at saka si Baby Mochi, pareho rin po itong may So, although hindi binanggit po yung mga healing dito, pero mostly mga fluid po ito. Para naman po sa mga businesses ng ating pong mga kapatiran, patuloy din natin sama sa panalangin ng Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NMMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra Team Diamond, RMS Transport Services, Rosemart Travels and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services. Okay? At please also include PR application po ng sister ni Winnie, si Elisa Bulalin. And preparation po, as I mentioned kanina, para po dun sa kasal ni Pastor Norman, Ma'am Jessica, and Sister Jessica, and then Brother Harvey and Sister Mace. Okay? Wisdom din po, Joanna Claire Rambak and Jessalyn
para po sa nalalapit nilang board examination. And patuloy nating isama rin sa panalangin yung promotion for Sister Pinky. So hayaan natin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi po biro din yung kanya pong mga kakompetensya po diyan. So success and provision for Living Water Baptist Mission. So yan po yung nabanggit ko kanina. Meron pong Thanksgiving sila on 25 and then anniversary nga po yung 26. And then pag-pray na rin natin, November 30, I think last Saturday nagsimula na po nag-practice yung ating pong kids para po sa November 30 Kids Musical. Okay, sa panguna po yan ni Pastor Nolan. So pag-pray po natin, lahat po ng preparation po nila at saka yung mga nagtuturo po dyan. I think nung Saturday si Brother June, so Preacher June, so yan po. So yun po yung currently na we have in our prayer list. So kung meron po tayong additional prayer request, so dyan po si Brother Keben. Yan, Brother CJ, para po kunin yung ating pong prayer. Sige po. Yan. Yan po. Taas lang ng kamay para lapitan po kayo ni Brother Kevin. Yan, si Topper daw, nagtataas ng kamay, papuntahan. Yan, diyan ka na Brother Kevin sa right side ko. Dito na si Brother CJ sa left side. Go ahead, Kuya Topper. Prayer for Tatay's mission trip back here next Tuesday. Next Tuesday na. Okay, so malapit na pala. So pag-pray po natin kasi nakita ko umiiyak na si Kayna eh. Miss Tatay. Okay. Miss ka na ni Tatay din. So much. Okay, sige po. Meron pa po. Go ahead. Good evening nga po, church. I want to pray for our retreat nga po for tomorrow nga po. Especially po recent po yung mga earthquakes po dito sa Pilipinas. Gusto ko rin po pag-pray nga po na safe po kami makakapunta po dun sa retreat house nga po namin. Okay. And sa mga classmates ko rin po and mga ka-family members ko po na may sakit nga rin po. Pwede Sana malaman po. yung name mo, Brad. Yuan po. Yuan po. Yuan, okay. Yun nga po, pinagpipray ko po yung mga may... Safe travel. Opo, safe travel po. Tapos yung may mga may sakit din po. Okay. Yun lang po. Thank you. Brother Jonel. Pasama po sa prayer po yung success po ng gaganapin po natin na soul winning clinic po this Saturday at 1 p.m. And pasama rin po sa prayer po yung health po namin ni Sister Darls. Medyo pareho po kaming Yeah, medyo talagang flu. pareho po kaming medyo sakitin. Pero okay naman po. Eh, nakaka-attend naman po ng church. Ayun po, pasama lang po sa prayer po yung soul winning seminar po natin, soul winning workshop. Kung ano man po yan sa sa Saturday po yan, 1 Saturday. p.m. Yes po. Sister Pearly. Good evening po. Pakisama rin po sa prayer yung aking good resort ng aking laboratory and then yung pag-iingat ng agasang family sa Hong Kong po. Thank you po. Meron pa po? Brother JB, go ahead. Sama niyo po sa panalangin itong October, ang month-long celebration po ng Pastors Appreciation Month. Maging yung memorial at heavenly birthday nila at pag-alala po natin kina BM at KPM. Ang mga kapatiran po sa VFBC, karamihan po nagsiselebrate ng October. Kabilang po si Ma'am Merly Mabalot. Pati yung tatlong pinsang kung sana ma-approve yung Japan visa po nila. Yung comfort po sa amin ng mother ko. Kasi yung mother ko parang natataranta eh. Comfort po sa mother ko. Maging yung kaming mga sports fans, boxing fans ngayong October 1, 1975, pinagdiwang namin ang 50th anniversary ng Three Line Manila. Panahon nyo yun eh, Precious Rubies. 50th, ginanap yan sa Araneta Coliseum kasi napadano isang araw nga pala, 50 years ago. Very historic ito. Maging yung kayo po, Pastor Rodel, yung pangsamantalang pagpapastor nyo sa Pampanga. Kasi pag wala si Pastor Margie, kayo yung nahasay po dun eh. Maging kayo po, pati yung kay Pastor Margie, kay Pastor Robert, kailangan, tumisigaw sila ng saklolo, kailangan po ng tulong sa Japan. Maging yung, ito, yung kaibigan natin, sila Pastor po, yung sa Amerika, sa Amerika nila, pati yung personal unspoken ko, pati yung para ko kay Pastor Benny Abante, yung
panukala po niya na balak alisin niyang TikTok sa Pilipinas kasi masamang impluensya po yan, lalo sa mga kabataan natin. Thank you po. Oh, yan. Huwag na kayo mag-TikTok. Ay, si Ma'am Pranchet. And good evening po, church. Dalawang camera pa yan. Saan ka harap? Sa inyo na lang, Pastor. Ayun, pasama na lang din po ako sa prayer kasi babalik po ako sa Monday sa rehab doctor po. Ano po, hindi po sa utak, sa likod. Kasi nagkaroon po ako ng car accident before. Nabangga po ako ng UV. So, nagkaroon po ng tama yung spine ko. So, yun. Pasama na lang din po sa prayer kasi mga 2 weeks na rin pong siyang painful. Naka-painkiller lang po ako today. Thank you po. Meron pa po? Isang magdagdag ng prayer request? Although hindi nakalagay dito si Baby Ellie, yan, si Sir Maan. Church, hinihiling ko din po yung total healing po kay Almira, yung anak ko po. Currently, may ubot sipon din po ang aming kapatid na Ate Mel. So, healing din po para sa kanya. Okay. Alright. Again, as I mentioned, si Baby Ellie, alam ko may running rose. So, and then si Ate Marge din. Pareho po sila. CJ. Basama lang po sa prayer yung nalalapit mo na midterms ko. Next week po. Examination, okay. Tapos yung healing na rin po ng legs ko kasi nung Monday po, sa PE namin, ang resulta nun, kinabukasan di ko na pumano kasi sobrang sakit na. And prayer na lang rin po sa mga youth po dun sa Parañaque na yun nga, nagkasakit na rin po. And si Teacher Dan na rin po, complete healing po sa kanya. Diba? Wow. Yan ang member, di ba? Oo, di ba? Di ba? Meron kang gift daw. Hindi. Meron pa po? Okay. Doc. Pakipag-pray lang po, healing. Inuubo lang po. Sabi ko na eh. Laganap siya. Tsaka yun din si CJ. Oo, ito mo. Naganap talaga na. Okay. So, yan po. Kita mo si Doc Vernon, si CJ. Yan. Diba? So, kailangan nyo ng yakap soon. Kispirin. Wala na po? Yung ano po, patuloy din. Kung si Chet po, so I think spine din ito. Although, yesterday sana may MRI ako. Kaya lang, wasn't able to go to the hospital. Schedule ko talaga yan. So, good thing I was able to contact them para sabing i-reschedule. Kasi ang MRI ni-schedule talaga yan. So, tomorrow will be my MRI for cervical spine. So, para ma-check. Kasi, so how many months na rin po itong nararamdaman kong shooting pain on the left side. Go ahead, Andre. Good evening po. Pa-pray po yung exam ko po next week and yung exam rin po ni ate this week po. Thank you po. Examination. Majority naman yata ng my school schedule ang examination. Okay, meron pa po? Okay, kung wala na po, sige po. Para lang po sa kaayos na rin ang lugar natin. So, individual na lang po muna tayo this time. Para po hindi rin makaano ng kain ng oras. Pero kung meron pong bata sa tabi nyo, as much as possible, encourage them also to pray. And then, maybe after 5 minutes, i-close ko na lang po. So, kung ano man po yung maalala nyo, ipa-plus din po yan ng ating pong nasa multimedia team. Thank you po.
Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat po sa pribilehyo, Lord, that we can come to you through prayer. Salamat po at alam ko, hindi pa man po namin banggitin ang lahat ng mga panalangin to. Naniniwala kami, Panginoon, na meron na po kayong sagot sa bawat panalangin namin. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala, na patuloy, Panginoon, iasa ang lahat ng ito sa inyo pong kalooban. Patuloy namin pinapanalangin ang aming pumahal na Bishop. We're praying that you will continue to give good health, Lord, and protection, Panginoon, every day sa bawat mga ministeryong kanya pong ginagawa. Kaya naman patuloy magpatubay sa kanya, kasama na pong kanyang may bahay na si Ma'am Maris, si SM at ang kanila pong mga kasama sa kanilang pong tahanan, si Ma'am Tessie, Pastor sa Orson, at ang iba pa po nilang kasama. Lord, pinapanalangin namin na kayo rin po patuloy magbigay ng daily strength, safety, and success sa anumang pong ministeryo na patuloy na ginagampanan, Panginoon ni Bishop. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, and continue to give always success, Panginoon, whenever He preach, Panginoon, your word at saan mang pong church, Panginoon. Salamat po sa buhay niya na patuloy na pinapagamit, Panginoon, sa inyo. Lord, panalangin din namin ng patuloy yung pong patnubay, maging kay PNG. I know, Panginoon, na hindi rin po biro ang kanya pong trabaho, ang kanya pong ministry, Panginoon, habang ang aming pong mahal na bishop din ay patuloy na gumaganap. Alam ko, Panginoon, yung task na nakaatang sa kanya pong balikat ay hindi rin po ganun kadali. That's why we're praying that you will continue to give him good health also. Patuloy yung pong patnubayan at proteksyonan niyo rin po siya, Panginoon, at bigyan ng tagumpay sa mga ministry na ipinagkatiwala po sa kanya ng aming pong mga Bishop, Panginoon. Salamat po sa inyong kaputihan. Pagpalain niyo rin po ang aming pong church, ang Living Water Baptist Santa Mesa, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng mga ministry, lahat po ng mga leaders, pastoral staff, preachers, deacons, and all the leaders of the ministry. Alam ko, Panginoon, na because of this, Panginoon, na maayos pong na iset ang mga leaders na to, alam ko, Panginoon, kaya nagko-complement at nagiging maayos, Panginoon, ng church. That's why we're praying for everyone, Panginoon, na patuloy gampanin nila yung roles and responsibilities, Lord, that were entrusted to them. Thank you so much. Lord, pinapanalangin din namin ang nalalapit na 31st anniversary ng church. Kaya naman patuloy magpatnubay for all the preparation na gagawin. Ano man po, Panginoon, magiging part ng bawat isa, amin po itong tanggapin at amin pong ganapin, Panginoon. Salamat po. Ang Living Water Baptist mga ministries, Panginoon, both local and abroad, panalangin namin ng patuloy niyo pong patnubay, Panginoon. Bigyan niyo po, Panginoon, ng katagumpayan ang bawat mga mission pastor, Panginoon, na ilagay niyo, Panginoon, sa aming pong mga churches na to, ang mga mission na to, maging ito man po international or local, ang Paris, ang Italy, ang London, ang Japan, ang Canada, maging sa local, sa Muson, sa Tondo, sa Parañaque, sa Valenzuela, sa Calaca, sa JBL, CBC, Panginoon, at sa mga magdiriwang, Panginoon, ng anniversary. Bless them, Panginoon. Ayusin niyo po ang lahat at naway bigyan niyo po ng tagumpayan, Panginoon. Salamat po ng marami. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan, Panginoon. At patuloy namin pinapanalangin din ang aming pong mga kapatiran na may mga karamdaman, especially, Panginoon, si Dr. Merly. I know, Panginoon, her life, how she devoted para po kayo ay mapaglingkuran, Panginoon. Panalangin namin kung patuloy niyo po siyang gagamitin. Panalangin namin ng magandang kalusugan. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng malakas na pangangatawan to continue to share your word, Panginoon. Maging si Bishop Andaya, Panginoon, at si Evangelist Eddie Mesa at ang kanyang may bahay, Panginoon, si Mami Rose Marihil. Pinapanalangin namin ang patuloy pong patnubay sa kanila pong mga kalusugan. Kasama na po yung mga iba naming mga prayers for the healing, Panginoon. Whether it's a simple sickness, Panginoon, na laganap po ngayon ang flu, at marami pong nagkakasakit, may ubo at sipon, Lord, bigyan niyo po ito ng kagalingan, whether it's a complicated situation, mga cancer man ito, Panginoon, matinding karamdaman, naniniwala kami, Lord, that you're the great physician, Lord, na magbibigay ng kagalingan, Panginoon. Hipuin niyo po ang kanilang mga lupang katawan, Panginoon, at kayo ang magbigay ng kagalingan. Maraming pong salamat, Panginoon. At ngayon pa lang, Lord, we're claiming na kayo magbibigay ng kagalingan sa lahat ng mga kapatiran namin may mga karamdaman. Kasama na po dyan, Panginoon, sila Sister Mel, sila Doc Bernon, si CJ, Panginoon, at ang iba pa pong may mga karamdaman, sila Mochi, sila Sister Jude, at
si Nanay Sining, Panginoon, sa kanya ring kondisyon. Lord, panalangin namin ang patuloy pong pagbibigay ng kagalingan, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng may makaramdaman. Whether ito po ay nagda-dialysis, Panginoon, sila Warek, sila Father ni Carlo, si Brother Diconchito, Panginoon, sa kanya pong trigeminal neuralgia. Lord, bigyan niyo po sila ng kagalingan. Salamat po ng marami, Panginoon, sa healing, Panginoon, at sa kalakasang patuloy pong pinagkakalob. Thank you so much, Lord, and we're praying also that you will continue to bless, Panginoon, iba kapatiran namin may businesses, kayo naman patuloy na magpatnubay, palaguin, Panginoon, yung mga businesses nila, at magamit din ito eventually, Panginoon, sa inyo pong kaharian, sa inyo pong gawain, Panginoon. Thank you so much, Lord. We also pray na kayo rin pong patuloy magpatnubay sa mga parating po, Panginoon, ng mga wedding. Biyaan niyo po sila, Panginoon, ng maayos na yung mga ginagawa po nilang preparation at huwag kayo po patuloy magpatnubay, Panginoon, for the success. Ganun din, Panginoon, yung we're praying for the promotion, Panginoon, para po kay Sister Pinky. Ano man po yung kalooban niyo, kami po yung magtitiwala. Ang panalangin lang namin, Panginoon, bigyan niyo po siya ng wisdom kung ano po yung mga dapat niyang gawin, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa mga anniversary, Panginoon, mga Thanksgiving, mga evangelistic, Panginoon, nagaganapin, particularly sa Valenzuela. Lord, kayo naman patuloy na magligtas at gamitin niyo po itong event na ito, Panginoon, para po, Panginoon, marami pa po makakilala sa iyo. Lord, pinapanalangin din namin yung safe travel, Panginoon, and nilayuan, Panginoon, yung mga classmate niya. Panginoon, yung panahon ngayon, marami pong nangyayaring hindi maganda. We're just praying, Lord, that you will continue to keep them safe, Panginoon. And healing na rin sa mga may makaramdaman. And yung mangyayari pong soul winning clinic this coming Saturday, Lord, we pray, kayo naman patuloy na mag-organize ng maayos, bigyan niyo po ng wisdom si Brother Jonel, Panginoon, as he facilitate this clinic. Thank you so much, Lord. Healing din sa kanila pong mag-asawa. Kasama na po si Sister Darla, Panginoon. And we're praying, Panginoon, for the good result din ni Sister Pearly sa kanya pong mga testing sa kanyang ginawa, Panginoon. And also, as we celebrate yung pastoral appreciations, prayer po, Panginoon, ni Brother JB, we're praying that you will continue to bless na amin pong patuloy, Panginoon, may appreciate yung lahat ng mga pastor po, Panginoon. Kayo naman patuloy na magbigay, Panginoon, sa amin po ng kasiyahan na amin pong ma-appreciate ang lahat ng mga pastor. I-comfort nyo rin po yung kanyang mother, Panginoon. And we're praying also para po sa safety nyo rin po kay Pastor Boy, Mamilit, na nasa Amerika. Kasama po sila Sister Mel, Brother Robert, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. At pinapanalangin ko rin po, Panginoon, yung schedule po ng rehab din, Panginoon, for the spine. Sana po maging maayos pong lahat para po kay Ma'am Chet, Panginoon, maging sa inyong lingkod na meron ding problem din sa spine. We're praying na kayo naman patuloy magpatnubay kung ano mo pong magiging mga recommendation treatment para po sa kayais, Panginoon, ng kanya pong rehab din kay Ma'am Chet. Salamat po sa inyong kabutihan. At ganoon din, Panginoon, yung continuous healing para kay Almira, at patuloy pong patnubayan din, Panginoon, yung family din po ni Sister Maan. Kasama na pong mother niya. Thank you so much, Lord. Yung mga examination po ng mga bata ngayon, mga student, Lord, bigyan niyo po sila ng wisdom. Kasama na po dyan sila CJ, sila Andeng, si Ninya, at iba pa pong mga kabataan na this week, Panginoon, yung kanilang pong examination. Bigyan niyo po sila ng wisdom. Maalala, Panginoon, lahat ng kanilang natutunan at patuloy, Panginoon, maganampanan po nila, Panginoon, ang lahat. Salamat po ng marami sa inyong kabutihan. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang kalakasan niyo for me, Panginoon, sa pain na nararamdaman ko, Panginoon, din sa akin pong left part of the shoulder, Panginoon, so arm. Thank you so much. I'm praying, Panginoon, na kayo ang patuloy magbigay, Panginoon, sa akin ng kalakasan, biyaya niyo, Panginoon. Salamat din po sa inyong kabutihan sa buhay ko. Patuloy pong bigyan ng kalakasan. Thank you so much, Lord, for everything that you have done. Salamat po, Panginoon, sa mga tugon niyo sa panalangin namin. At kami po'y magbabalik ng pasasalamat, papuri sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. 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 First time ba si Yuan o nakakate na, na? Tama? Okay, so thank you so much for coming again, Brother Yuan. Meron pa tayong first time dito na kasama natin? Okay, kung wala na po tayo pong lahat, tumayo, magkamayan po tayo as we welcome each and everyone and sing Ligaya ng Buhay. Come on, everyone! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan.
Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life! What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is the Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. This time, habang tayo po'y bumabalik sa ating kinaupuan, tayo po'y muling bawit. Awitin po natin, turn your eyes upon Jesus. Let us feel the message of this song. First verse, right now, sing. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Truth into life everlasting. He passed and we follow Him there. O'er us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Chorus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Last verse. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mari na po tayong magsiupo. Kaya pakinggan po natin ang tanging bilang.
me grow in faith each day, as only you can do. Show me the path I need to take, so that I may grow to be like you. Grow me, Lord, grow me through and through, so that every part of me can be used by you. Mold me, Lord, change me day by day. Fill the yielded heart of me and grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, grow me through and through, so that every part of me can be used by you. Mold me, Lord, change me day by day. Fill the yielded heart of me and grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, I pray. To God be the glory po. Amen. Thank you po. Papuri po sa Panginoon sa mga napakinggan po natin na awitan, of course, special number. At ngayon, alam ko po, ready na tayo makinig sa salita ng Diyos. Amen? Sana po ibigay po natin yung ating pong 100% attention po no, sa pakikinig po natin ng preaching ngayong gabi po nito sapagkat po ang ating pong speaker ay isa po sa mga matatalik na kaibigan po ng ating pong mahal na bishop. No? At matalik na kaibigan ko rin po ito. Ang ating pong speaker ay pastor po ng Sanctified Bible Baptist Temple sa San Fernando, Cebu. Kaya nga nagpapasalamat po ang church po na ito, pastor, sapagkat mga members, pag ang ating pong mahal na bishop ay nag-i-speak po dun sa Cebu, isa po ito sa nag-a-accommodate po sa ating pong mahal na bishop. At talagang pag nag-accommodate po sila, talagang mahal na mahal nila yung ating pong pastor. Kaya, pastor, salamat po ng marami po sa pagmamahal niyo po sa aming pong mahal na bishop. Kaya naman mga kapatid, 2 years ago, nag-speak na sa atin si Pastor, kasama niya nga pa nga po yung anak po niya. Kaya ngayon, nagbabalik po siya dito at magtuturo po sa atin mula po sa salita ng Diyos. Ibigay po natin yung ating pong 100% attention sa pakikinig po ng salita ng Diyos sa tao pong gagamitin po niya. Walang iba po, kundi po ang ating pong Pastor Timothy James Villarin. Iba tong lugar na ito. Parang kinakabahan ako. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Igagrab ko na lang po to yung opportunity. I just want to express my gratitude. Salamat taos puso pong papasalamat namin all the way from Sanctified Bible Baptist Temple sa pagmamahal sa inyong pastor at sa pagpahalaga sa inyong pastor. At saka, I think this coming next year, siya pa rin ang magiging speaker namin. At saka, blessing ang pastor ninyo sa akin because when I succeed the work, of course, I need someone. I need somebody to, to accompany, to talk to. At saka, blessing at binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na makilala ang pastor ninyo. Okay, so the first time I met Bishop De Vega is in Maranding, kay Pastor Kobe at that time. So when I succeed the work, Pastor Kobe invited me to preach also there. So doon kami nagkikita, nagka-fellowship, at saka sa Maranding, yung mga speakers, parang
iba yung lugar namin. So, talagang ibinigay ng pagkakataon ba sa Panginoon na makilala ko siya. At saka blessing din ang pagmamahal niyo sa pastor ninyo. At saka itong pagkakataon na ito, taos puso namin na papasalamat na pinahiram ninyo yung pastor ninyo sa amin. In fact, every year, sabi ni Bishop, hanggang rapture na ito. So hopefully, next year siya pa rin. So in our 55th church anniversary, because I was just a successor of my lolo. My lolo died 2016, so I succeed the work. I think 9 years na, God's grace. God willing, next year, magti-10 years na ako as a senior pastor in Sanctified Bible Baptist Temple. So, blessing ang pastor ninyo sa amin. At saka, yung resident pastor din ninyo, Pastor Norman, thank you so much. At sa lahat ng Living Water Baptist Church members, thank you so much. Thank you po sa opportunity na binigay sa akin. Actually, kinakabahan ako. Okay, so let's all stand please. Let's all stand please. Salamat din po, Bishop De Vega, for this opportunity na makaspeak dito for the first time. Hindi to first time sa akin dito, but first time na makapag-preach. Okay, so Romans chapter 1. Romans chapter 1, 18 to 32. So let's all read this passage of scripture, Romans chapter 1. Okay. Romans chapter 1, verses 18 down to verse 32. But for the sake of time, ito na lang gagawin natin, for the sake of time, we only read verse 18. So isang verse lang ang babasahin natin. Then let's proceed sa lesson natin tonight. Okay? So once again, thank you so much sa opportunity. Okay, so verse 18. Okay, all together, ready, go. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. The title of our message tonight is in verse 18, the wrath of God. So the title is Why the Wrath of God. So yun ang title sa mensahe natin ngayong gabi. Why the wrath of God. So let's all close our eyes and bow down our head. Our most precious Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this great opportunity, blessing, Lord, na ibinigay niyo sa amin tonight that we can be together in prayer, in preaching. Lord, salamat sa opportunity na makapag-preach dito sa Living Water Baptist Church. Thank you, Lord, so much for your servant, Bishop Freddy De Vega, for using him mightily, tremendously in the ministry, the Lord, that you entrusted to him. And also, Lord, thank you to your resident pastor, Pastor Norman Gatdola. Thank you so much, and to all the members of your body here in Living Water Baptist Church. Thank you so much, Lord, for their continued support sa gawain dito sa Santa Mesa. And Lord, once again, I beseech you, O God, to please use me. I don't have any word to say, but please allow the Holy Spirit to work in our midst. Lord, please forgive us from all of our sins also, and make us understand in thy word simply. I pray, Lord, that you will work in us, Holy Spirit, because without your working, we are nothing. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, you may be seated. We all know that the book of Romans, of course, was addressed to all the believers that are in Rome. Alam natin na itong book of Romans ay isinulat, of course, by Apostle Paul to the believers in Rome. So makikita natin dito sa verses 18 down to verse 32 na in-explain ni Apostle Paul why God's wrath revealed against humanity. So God's judgment is not arbitrary or random. We believe that God is just. Okay? We believe that God is just. It is a righteous response to mankind's continual rejection. Bakit may mga kalamidad? Di ba? Sabi ng Biblia, Isaiah 54:7, kung hindi ako nagkakamali, sabi ng Bible, I, the Lord, form light and create darkness and make peace and create evil.
I, the Lord, all do these things. The word create evil there, the word evil there means calamity. We believe that God is just and righteous. Okay? So hindi siya magbibigay ng judgment na walang reason. Alam natin yan. So itong wrath na ito dito sa verse 18, hindi to wrath kagaya ng sa tao, yung uncontrolled human anger. Hindi. May basihan ang Panginoon bakit siya nagja-judge. Though we believe that God is love, yes. But we also believe that God is a righteous judge. Amen? So what is happening right now even in our place? Okay, so magbigay lang ako ng short testimony sa nangyayari namin doon. Although we cannot find here the word earthquake, pero I believe that is part and parcel of God's judgment. Because we believe na ang ating Panginoong Hesus ay soon coming. Amen? At saka earthquakes are one of the sign that Jesus Christ is coming in the book of Matthew chapter 24. Amen? So naranasan namin yung lindol. In fact, yung epicenter hindi sa amin kasi ang sa amin ay south of Cebu. Ang epicenter is in Bogo, northern part of Cebu. Pero naranasan din namin yung talagang malakas. Pero hindi kagaya sa northern part of Cebu na talagang 6.9 sila doon. Okay? Sa amin siguro mga 3.9. Okay? 3.9. So, nung nangyari ang lindol, makita natin yung parang may ibig sabihin ang Panginoon. Because every time ang Panginoon magbibigay ng judgment niya, may ibig siyang sabihin. Okay? So makikita natin, even in this passage of Scripture, that the Gentiles, makikita natin, tayo, in fact, makikita natin yung sanlibutan. Okay? Although, naliligtas na tayo, but we are Gentile. Okay? Kasi hindi tayo Hudyo. Pero blessing at naligtas tayo. Pero makikita natin dito yung judgment ng Panginoon. Okay? For example, in verse 18, makikita natin dito, basahin natin, for the wrath of God is revealed from heaven. So yung revelation ng Panginoon sa puot niya, ang Tagalog ng wrath, puot, di ba? Okay? Puot, di ba? Puot, okay? Yung judgment niya ay talagang nire-reveal niya from heaven. Kasi siya naman talaga He's a sovereign God. Alam niya lahat eh. Okay? Of course, alam niya kung ano ang ginagawa niya. Okay? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. So yung puot ng Diyos ay may dahilan. It's because of this ungodly world. Makikita natin na sa Exodus chapter 20 verse 3 and 4, na sabi niyan, hindi kayo maglilikha ng mga imahin. Can we read Exodus chapter 20? So every time ang Panginoon may ibibigay na judgment, may reason siya. Okay? So Exodus chapter 20 verse 3. Anong sabi dito? Thou shalt no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Naranasan ko yan kasi before I got saved, I was a Roman Catholic. At hindi talaga totoong Diyos ang sinasamba ko. But at that time, nung hindi pa ako ligtas, of course, di ba? Sinong nakaranas niyan? Siguro lahat tayo. Siguro sa inyo dito, siya ang mangunguna sa rosary, di ba? Kaya nung naligtas tayo, dito natin nalaman na hindi pala ito ipasamba ng Panginoon. Kasi sabi dito, thou shalt no other gods before me, thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse 4, anong sinabi? Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord, am a jealous God. Siluso pala yung Panginoon. God, just imagine siya ang naglikha sa sanlibutan. Siya ang naglikha sa lahat ng bagay. At ang sinisimba mo iba. Iasawa mo nga. May kausap ng iba, magsisilos ka. Di ba? Panginoon pa.
Sabi niya, I am a jealous God, visiting the iniquity of, the fathers upon the children, and to the third and fourth generation. So makikita natin dito, sa chapter 1 verse 18, na yung puot ng Diyos, sabi dito, is against all ungodliness. Who are these ungodly men? Those men, those people na hindi totoong Diyos ang sinasamba nila. Vertical yun eh. Yung ungodliness ay isa para sa Panginoon. So hindi totoong Panginoon ang sinasamba nila. Kaya God reveals His wrath from heaven. Not only ungodliness, but the unrighteousness of men. Look at the world right now. During the time ni Noah, of course, nakikita sa Panginoon yung wickedness ng mga tao. Kaya the whole world, di ba? The whole world may flood. Bakit may judgment ang Panginoon? Kasi nakikita niya, majority sa mga tao, their heart was evil continually. But you know what? After the flood, there was a rainbow. And what's the meaning? Na hindi na niya, di ba? Wala nang global flood. But only in diverse places. Pero ngayon matindi. Ito ang pinaka-worst. Kasi noon, because of the wickedness of men, because their heart was evil continually, ay may global flood. Pero ngayon, pinakamatindi, worst. Although hindi na global flood, pero ang matindi, ang wickedness ng mga tao ay bumabaha. So parang kabaliktaran, pero mas worse ngayon. That is why the wrath of God, number one, because of the rejection of the truth. Rejection of the truth. In verse 18, the Bible says, sabi dito, against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth. The word hold there means suppress. Nire-reject nila yung katotohanan. Okay? So the word reject in Tagalog, di ba, pinipigilan. In Greek word katiko, ay nangangahulugang sinasadyang harangin. Sinasadyang harangin o hadlangan. Alam nila ang katotohanan tungkol sa Diyos. In fact, sa nature pa lang, ipinapaalam ng Panginoon na nandyan siya. Sa nature pa lang, kahoy, bundok, dagat, pinapaalam ng Panginoon na nandyan siya. Pero sinadya na hindi sila sumampalataya. Ito ang nangyari. Ayaw nilang tanggapin. Nakikita nila ang liwanag, pero sinusubukan nila itong takpan. Kaya ang Panginoon hindi masaya sa ginagawa sa mga tao. Nire-reveal niya lahat. Di ba? Sa verse 18, who hold the truth in unrighteousness. Therefore, why the wrath of God? Because the rejection of the truth. Makikita natin sa John chapter 3, verse 19 and 20. Please go, my friend. John chapter 3, 19 and 20. And this is the condemnation, that light is come into the world. Pumarito ang Panginoon to tell them, ako na ang Messiah. Pero anong ginagawa? And men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light. For example, ngayon, kami doon sa Cebu, magsi-street preaching kami. Okay? Kung magsi-street preaching kami, maraming hindi makinig. Pero siguro, kung ang street preaching mo, ngayong Saturday, may ayuda, may mga ganito, ganyan. I mean, ang mga tao, mas parang binigyang halaga yung para sa katawan lang ba? Hindi sa spiritual. Kaya makikita natin ang puot ng Diyos. Because of the rejection of the truth. John chapter 3, 19, 20. 2 Thessalonians. Okay? Okay. Psalm chapter 14, verse 1. Anong sabi doon? The fool hath said in his heart that there is no God. We shared to them the gospel.
We shared to them that only Jesus Christ can save them. Pero ano yung respond nila? Parang wala lang. Di ba? So why the wrath of God? So hindi natin mabiblame ang Panginoon. Bakit may mga kalamidad, may bagyo, may lindol, may tsunami? It's because ipinapakita lang niya na hindi siya talaga masaya. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness who hold the truth in unrighteousness. Yun ang isa sa mga dahilan. Why the wrath of God? Because of the rejection of the truth. Number 2, verse 19 to 21. Because of the resistance to the truth. So number 1, rejection of the truth. Number 2, resistance to the truth. Because that which may be known of God is manifest in them. For God hath showed it unto them. God has made Himself known through the evidence of creation. Binagit ko kanina, through creation. Pinapakita ng Panginoon na nandyan siya. His eternal power and divine nature are clearly seen in the world around us. Yet instead of responding in worship and gratitude, people chose to ignore Him. People chose to ignore Him, resulting in futile thinking and darkened hearts. This is a deliberate resistance to the truth that is available to all. Sinabi na ng Panginoon, pumarito na ako. In fact, He's coming back. Pero anong ginawa ng mga tao? Still, they resist to the truth. Mag-preach ka doon, ilan lang ang makikinig. This is the reality. Amen? This is the reality. Look at it, verse 20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So ang trabaho natin, mananampalataya, is just to share the gospel. Hindi sa atin yung pagligtas. Ang sa atin lang to warn them, to win them to Christ. Amen. Oh, yun lang talaga kasi wala na tayong magagawa eh. Ang mga tao talagang resistant na. Oh, resistant. Kaya ang puot ng Panginoon, ibinigay niya. Alam nila pero ayaw nilang kilalanin. Nakikita nila pero ayaw nilang tanggapin. Naririnig nila pero ayaw nilang sundin. Look at Psalm 19:1-4. Look at Psalm 19:1-4. Anong sabi dyan? Anong sabi ng Biblia? The heavens declare the glory of God. Anong sabi ni Abraham? Yung mga stars, yung mga bituin, ang may-ari niyan ay ang totoong Diyos. And the Bible says, it accounted for him for righteousness. May pananampalataya si Abraham. He had that strong faith na ang may-ari ng bituin ay ang Panginoon. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Look at the clouds. Show it His handiwork. Day unto day uttereth speech na nandyan siya. And night unto night showeth knowledge. Kaya yung rich man, nung nandun na siya sa impyerno, hindi niya sinabi, Panginoon, bakit ako nandito? Hindi. Kasi alam niya na before siya pumunta sa impyerno, maraming chances na ibinigay ng Panginoon sa kanya. So wala na tayong magagawa sa mga kaluluwa na nandun na sa impyerno. Ang magagawa natin, yung mga buhay pa. Kaya pag may unsaved loved ones pa kayo na hindi pa ligtas, pag-pray natin. May chance pa. May chance pa sila na maligtas. Pero nung nasa impyerno na, wala na. So ang hope natin ay yung mga unsaved loved ones natin na hindi pa ligtas at buhay pa. You know what Apostle Paul said? My heart's desire and prayer to God for Israel that they might be saved.
Kailan niya binanggit yun? Yung buhay pa siya. Sino binanggit niya? Yung mga Hudyo na buhay. Kaya ibinigay ng Panginoon ang lahat. Lahat ng chances ibinigay ng Panginoon. Sabi dito, clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse, because that, when they knew God, di ba? Pagpunta tayo sa labas, pumunta tayo sa labas, at magtanong-tanong tayo, kilala mo ba si Jesus? Ay, talagang kilala ko yan. Sino siya? Hindi makasagot. They knew God, but they glorified Him not as God. Sabi na, may Panginoon kami, pero pumunta sa shrine ni Black Nazarene. Hindi ba? Hindi ba? Oh. So hindi totoong Diyos. They glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations. Pagkatapos ng lindol, ang mga tao doon sa northern part of Cebu, nakikita daw nila yung dancing sun. Sumayaw yung araw kasi nagro-rosary daw sila. Can just imagine, binigyan na ng lindol para mag-repent, para doon na magsimba sa totoong Diyos, pero until now, rosary pa rin. O kung ikaw ang Panginoon, hindi ka masaya. Kaya the wrath of God is revealed because of the rejection of the truth. Because of the resistance to the truth. Amen? Resistance to the truth. Sabi dito, ang puso ng tao ay tumigas. Instead na may lindol, pumunta na sa totoong Panginoon. When we were there, in fact, 3 times kami nakapunta doon. Kahit papano, nakapagbigay tayo ng ilang mga relief goods para lang sa mga affected sa lindol. Makikita ninyo ang grabing problema. Kasi every now and then may aftershocks eh. In fact, until now, 11,000 aftershocks na. Last Monday lang at 1:06 in the morning, lumindol na naman ng 5.8. So pagkatapos ng 6.9 na lindol, maraming mga establishmento doon, mga bahay, na hindi talaga totally nagiba, pero because of many aftershocks, at sinundan ng 5.4, yung iba bumagsak talaga. So nung pumunta kami doon, nagbigay, makikita mo yung mga tao. Nanghingi ng mga, of course, relief goods. Makikita mo din yung puso ba? Na makikinig na sila, hopefully. Hopefully, yung mga salita ng Diyos at saka yung pinag-preach natin na gospel, talagang tinanggap nila. Yun lang ang hope natin. Pero sabi dito, parang tumigas eh. Sabi dito, parang tumigas yung puso. Ang isip ay naging mangmang. At ang pananampalataya ay napalitan ng pagmamataas. Kaya just imagine, lumindol na, rosary pa rin ang dahilan. Amen. The resistance of the truth. The number 3, verses 22. Malapit na matapos. Okay. Verse 22 to 25. Makita natin dito, why the wrath of God? Not only because of the rejection of the truth, the resistance to the truth, but also the replacement of the truth. Look at verse 22. Professing themselves to be wise, they became fools and changed, notice the word change, the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible men and to birds and four-footed beasts and creeping things. Wherefore, God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their bodies between what? Themselves. So they exchanged the glory of the incorruptible God for images. Instead of worshiping the true God, people create idols. Amen. Sinong hindi magagalit niyan? Ako ang lumikha
sa buong mundo. Ako ang lumikha sa sanlibutan. And yet, ang sinasamba nila ay yung mga idols. Sabi dito, they changed the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds and four-footed beasts, and what? Creeping things. Physical or ideological replacements for God. They replace God's truth with lies. Can just imagine, choosing to honor created things rather than the Creator. This idolatry leads to moral corruption. Pag may idolatry, pumasok din yung immorality. Look at the world right now. Idolatry, immorality, indifference, lack of interest. Tingnan yung mga tao. Nandun sa lansangan. Bigyan mo ng gospel tracts, parang walang interest. Pero pera ibigay. Di ba? Look at the world. The world is in sick. They replace God's truth with lies, choosing to honor created things rather than the Creator. This idolatry leads to moral corruption as God gives them over to the consciences of their what? Choices. Look at Exodus. Look at Psalm 115, 4-8. Ito yung sinasamba sa sanlibutan. In fact, before, ito yung sinasamba natin. We praise the Lord, naligtas tayo. Amen? Verse 4, 115 verse 4. May mga, their idols are silver and gold, the work of men's hands. Verse 5, they have mouths. So, re-refresh lang natin kasi matagal tayong nadideceive nito eh. Di ba? But they speak not. Eyes have they, but they see not. Ito yung Diyos-Diyosan natin before. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they what? Smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their what? Truth. The replacement of the truth. Kaya nagalit ang Panginoon. In verses 25-28, number 4, the reversal of God's design. Look at verse 25. The reversal of God's design. Ano bang disenyo sa Diyos sa tao? Babae at lalaki lang. Di ba Genesis chapter 2? Makita natin. Pero anong nangyari? Because of the hardness of their hearts, because of their darkened hearts, God gave them up. God gave them up. They exchanged the truth of God for a lie and worship and serve what? The creature more than the Creator. Look at verse 26. My friend, verse 26. Anong sabi dyan? For this cause, God gave them up unto what? Vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. Ito yung resulta sa Exodus chapter 20. That the Lord will visit it to them until the 3rd to 4th generation. Kaya sa pamilya natin, tingnan mo, yung resulta, yung judgment ng Panginoon. Look at verse 26. Patuloy natin. Basahin natin. Ituloy natin. For even, and likewise also, the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another. Kaya may mga bakla, may mga tumboy. Kasi resulta ito sa pagsisimba ng mga idols. Pero pwede ba silang maligtas? Of course, yes. Pwede silang ibalik ng Panginoon. Kung maligtas sila, ito yung sa atin. Ito yung desire natin na tayong mga ligtas. Wala tayong ibang desire, kundi mag-share sa gospel. Amen? Kaya verse 26, the Bible says, for God gave them up unto vile affections, for even their woman did change the natural use in that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another. Look at this, men with men. Kaya marami ng cases sa HIV, AIDS,
Why? Because of this. Because of this. Men with men. The Bible says, verse 27, working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error, which was meet. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. What is reprobate mind? They call wrong right. Reprobate mind means they call wrong right. Sabihan mo sila. Di ba sila yung mas tama kaysa sa atin? Reprobate mind. Because of the reversal of God's design. Okay? Yun ang isa sa mga dahilan. Why the wrath of God? They exchanged the truth of God for a lie and worship and serve the creature more than the Creator. Because people rejected God's truth, they reversed His original design. What was the design of God sa mga tao? Babae at lalaki lang. But because people serve idols, sabi ng Panginoon, I will visit you till to third to fourth generation. Amen? Including is designed for human relationships and sexuality. Look at in America. Look at the world. LGBTQ. Look at the world. This is not only judgment, but evidence of God's justice. When people persistently reject Him, He will allow them to experience the natural consequences of their rebellion. So what was happening in this world right now is the result of rebellion. Amen. Rebellion. Ephesians chapter 4, 18 and 19. Look at Ephesians chapter 4, 18 and 19. Basahin natin. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. So kung titingnan natin yung salibutan, talagang kaawa-awa. Why the wrath of God? Because of the rejection of the truth. Because of the resistance to the truth. Because of the replacement of the truth. And because of the reversal of God's design. Number 5 last. Because of the, the results of man's decision. Because God given us free will to choose. So ito ang nangyari. Look at Romans chapter 1. Look at verse 29. Being filled with all unrighteousness. Fornication. Look at the world. A lot of single mom. Di ba? Hindi gusto yung mapangasawa niya, hindi gusto yung kasal. Yung makikita mo yun ba sa sanlibutan ngayon? A lot. Wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whispers, babasahin ko lang to, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affliction, implacable, unmerciful. Ito yung characters sa sanlibutan. Look at the world. Who knowing the judgment of God, alam nila that they which commit such things are what? Worthy of death. Sabihan mo sila, anong isasagot? Okay lang, maimpirno kami. Marami naman kami. Can just imagine. Not only do the same, but have pleasure in them that do them. Ito yung puot ng Diyos. Pero ang sa atin, mga mananampalataya, verse 14, ito ang sa atin. Ito ang sanglibutan. Why the wrath of God? Because of the rejection of the truth. Because of the resistance to the truth. Because of the replacement of the truth. And the reversal of God's design. And the decision, the results of man's decision. Pero ano ang sa atin?
mga mananampalataya. Kasi kung titingnan mo, they are blinded eh. So anong sa atin? Verse 14. Chapter 1, verse 14. So ito na tayo, verse 14. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Wala na tayong magagawa sa kanila. Ang sa atin ay share natin yung gospel. Because the only hope of this country is no other than the Lord Jesus Christ. Wala na. Corruption along the way. Kung sino yung nagnanakaw, siya pa ang maging state witness. Can just imagine how wicked. Kaya ang hope sa country at sa bansa natin, walang iba, ang gospel. So we are debtor. So lahat ng tao na mamimit natin, debtor tayo. So ito ang hindi dapat mawala sa atin. Yung passion sa mga kaluluwa. Amen? Yung passion sa mga kaluluwa. Verse 14, I am debtor. May utang tayo sa mga tao. Before I got saved, I was a drug addict for 9 years. Not just using drugs, but pushing drugs in our place. And I praise God once upon a time, I got saved. Way back October 11, 1999. Kaya sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Lord, wala na akong ibang maibibigay sa iyo na buhay. Wala nang ibang buhay, ito lang. Kaya we are debtors to our unsaved loved ones. Kaya hanggang ngayon, do not lose the passion for souls. Kasi may pumunta pa sa impyerno. Huwag nating hayaan yung mga unsaved loved ones natin. Pag-pray natin. Pag-pray natin na mailigtas sila sa kapahamakan. In fact, Jesus Christ is coming soon. Jesus Christ is coming soon. We are not waiting for the signs. Signs are everywhere. What we are waiting right now is not the sign, but the sound of the trumpet. Anytime. Di ba? Imminent ang ang second coming ni Jesus Christ. Imminent. Meaning to say, any moment. Anytime. So ang sa atin lang, na pag mag-rapture, at least, makikita natin yung Panginoon at sasabihan tayo na thou good and faithful servant. So faithfulness matters. Amen. So we are debtor. We are debtor to those people surround us. The Bible says, so as much as in me, I am ready to preach the gospel. Amen. As what Paul said, I am ready. So be ready every now and then. Kanina, nandun kami si Brother Kevin. Sabi ko sa Panginoon, Panginoong Jesus, gamitin mo naman kami kasi nagpamanicure kami doon ba? Oh, sabi ko sa manicurista, sinisiran ko ng gospel. Blessing at tumanggap at saka yung bakla. Oh, pag-pray natin yung bakla na talagang, seryoso yun, amen? Oh, i-follow up mo, Brad Kevin, ha? I-follow up po yung bakla. Okay. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are in room. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Ito yung hope sa bansa natin. Ala na, gospel. Wala na tayong magagawa sa mga magnanakaw. Ang sa atin lang, maliligtas sila. Mailigtas sila sa kapahamakan. Kaya as my conclusion in Acts chapter 18, verse 9 and 10, sabi ng Panginoon, be not afraid, but speak. Hold not thy peace. Why? For I am with thee. Be not afraid, because of God's presence. He will never leave you, nor forsake you. Talagang ligtas ka. Hindi ka na niya iiwan. Sabi ng Panginoon kay Paul, I am. Meaning, because of my presence, be not afraid. Look at Acts chapter 18, 9 and 10. Sabi doon, as my conclusion, huwag kayong matakot. Be not afraid. Be not afraid. It was an old-fashioned word, be not silent. Or don't remain silent. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, be not afraid.
Kahit si San Pablo, may mga pagkakataon na parang matakot siya. Nakikita sa Panginoon ang puso ni San Pablo na talagang he is on fire in serving the Lord. But despite of that, may mga pagkakataon na natatakot siya. Especially when he came to Corinth. So sabi niya, be not afraid, but speak. And hold not thy peace. Why? We hold not our peace because of God's presence. I am. And the Bible says, with thee, I am with thee, because of God's promise. He promised us that He will never leave us nor forsake us. And also, nobody will hurt you here, sabi ng Panginoon. So meaning to say, because of God's protection. God's protection is always there. Eh kung mamatay tayo, walang problema. Kasi langit naman tayo. Amen? Ang importante, mamamatay naman lang tayo, may ginagawa tayo sa Panginoon. Amen? Because of His protection and because of His people. For I have much people in the city. I believe, marami pang kaluluwa na ibigay sa Panginoon dito sa Living Water Baptist Church. So all we have to do is just continue serving the Lord faithfully. As our conclusion, once again, be not afraid, but speak. And hold not thy peace. Kasi marami pang mga kaluluwa naghihintay sa atin. We are debtors, amen? So nakikita natin yung karakter sa sanglibutan. Actually, talagang papunta sila ng impyerno. Pero blessing at hindi hinayaan ng Panginoon na pumunta tayo doon. Praise God, once upon a time, He came. Amen? At salamat, iniligtas tayo sa kapahamakan. And we praise the Lord na ang Panginoon natin ngayon ay talagang totoo na. Hindi na kagaya noon, ma'am. Kasi ito yung estado sa mga Gentile. They were guilty. Amen? Kaya the wrath of God is being revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness because of the rejection of the truth. Look at the world. They reject God. Then the resistance to the truth. Si-share mo yung gospel, magre-resist. Well, okay lang. What is important? We do our part. We do our part. Then the replacement of the truth. They change the glory of the incorruptible God to an image. Amen? Then the reversal of God's design. Then the results of man's decision. Ito yun. So ang sa atin, let's continue. Share to them that Jesus Christ loves them. Amen? So let us pray. Our most precious Heavenly Father, Lord God, once again, thank you sa blessing, sa salita nyo, Panginoon. Thank you so much for allowing me to preach. Salamat, Ginoo. Salamat sa lahat ng biyaya na ibinigay nyo sa amin. Thank you to Bishop Freddy De Vega. Salamat at ginamit mo siya. Thank you so much for his life. He's a blessing to many churches. He's a blessing to many Christians. And also, Lord, to Pastor Norman Gutdala, the resident pastor of Living Water Baptist Church. Lord, continue to use him also tremendously, mightily sa ministry, sa mga gawain na ibinigay niyo sa kanya. And to all the members of Living Water Baptist Church, salamat, Lord. Thank you so much for what you have done to us tonight. Lord, bless us, O God, especially this invitation. In Jesus' name, amen. Remain in your seats. Pastor Norman, please come. Let's all stand up. At wag po natin sayangin ang mensahe pong ating pong napakinggan. Nakita po natin kung ano ang estado, hindi naman po ng ating pong bansa, kundi ng buong mundo sa panahon po natin ngayon. And we can clearly see that these are signs of the times. The wrath of God is currently being revealed to all ungodliness and unrighteousness. Ang tanong po, ano ang ginagawa natin bilang mga Kristiyano? Christians, we have a responsibility. Christians, we have an accountability. Ano ang part natin upang ang mga tao sa paligid natin ay makilala ang tunay na Diyos? Remember, kaya ikaw mapupunta ng langit
Dahil merong ginamit ang Diyos na umabot sa iyo at mag-share din ng gospel. Therefore, do ikaw ay tumanggap sa Panginoon, you also have that responsibility to share this gospel to the lost. Huwag nating itigil ang soul winning dito po sa ating church. Huwag nating hintayin na sobrang sumama ang paligid po natin, na mapuno po ng wickedness. We know that that will happen eventually. But what is your part? Maaabutan ba tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na wala tayong bunga sa kanyang gawain? Marami po tayong mga nakakasalamuhang tao sa ating pong mga buhay. May purpose kung bakit dinala ang mga tao na yan sa buhay mo, upang ikaw ang magdala ng ilaw sa kanila pong mga buhay. If you are being led by the Spirit right now, Pastor Norman, gusto kong i-commit ang aking buhay sa soul winning. Come here in the altar. Pastor Norman, I want to support missions para maabot din yung mga nasa ibang mga lugar, para maabot din yung mga nasa ibang bansa. Pupunta rin sila sa impyerno. If you want to pray for your family, natatakot kang i-share sa kanila, baka pagtawanan ka, baka magalit sila sa'yo, baka i-persecute ka. Ang sabi ng Bible, huwag tayong matakot. Meron tayong Diyos. Ang gusto ng Diyos, maligtas ang kapamilya mo. Ang gusto ng Diyos, maligtas ang mga kaibigan mo. Ang gusto ng Diyos, maligtas ang mga tao at lumapit sa Kanya. If you want to pray also for your family, why don't you do it? And ask God to give you strength, to give you courage, to give you wisdom, upang dumating yung pagkakataon na ma-share mo ito sa mga taong malalapit sa puso mo. If you will not do it, if you will not pray for it, they are in the danger of hellfire. You have a responsibility. You are a debtor to everyone. Ang sabi ng Bible, quench not the spirit. Huwag nating puksain ang leading ng Holy Spirit to continue winning souls. It's the main thing. It's the purpose of the church. This will bring glory to our Father. Dear Father in heaven, salamat po sa napakagandang response. Salamat po sa napakagandang pangangaral, Panginoon. Salamat po sa ginamit niyo pong tao po sa oras po na ito upang lalo pong mapaypayan ang apoy ng soul winning po sa amin pong mga puso. This past few weeks, Lord, we know you are leading us more to winning souls. Salamat, Panginoon, sa mga members na ang puso po ay sa kaluluwa na humahayo. Salamat din po sa mga members na nilid niyo, Panginoon, to support our soul winners, to support our missionaries, O God. And we know, Lord, na you are requiring more from us. Na wag po kaming titigil. Kung meron kaming effort ngayon, we have to double our effort. Because we are seeing in our surroundings, bumabaha po ng wickedness. And that should be a reason para ang aming po mga puso ay malungkot, Panginoon, sa sitwasyon ng aming pong komunidad, sa sitwasyon po ng aming pong mga bansa. Because we know, Lord, na ang hope talaga ng bawat isa, walang iba kundi ang inyong salita. Ang inyong kaligtasan, ang Panginoong Hesus lamang, Panginoon, ang aming pong hope. Nawa, Panginoon, sa aming pong mensaheng napakinggan, ay lalo pong tumibok ang aming pong puso para po sa mga kaluluwa. To support the missions. To win souls, O God. To lead people to you, O God. Panginoon, di ko alam kung ano pong mga
hinihingi sa iyo ngayon ng inyong mga anak. Maybe they're asking, Lord, for the salvation of their loved ones. Maybe they're asking for courage, for wisdom, for strength, Panginoon, para sila mismo ay humayo. Whatever it is, Panginoon, please, Lord, katagpuin niyo po kami sa oras po na ito. And we dearly pray, O God, na ang Living Water Baptist Church, lalo pong iangat, Panginoon, ang soul winning po. Lalo pong bigyan ng importansya ang ministeryo po na ito. Lalo pong maging active, Panginoon. At lalo pong bumigat, Panginoon, ang burden po namin sa mga kaluluwa. We will not stop, Lord. We will not stop preaching the truth. Even if the world corrupts it, even if the devil wants it perverted, oh God, we will not stop preaching the truth. Because in truth, Lord, alam po namin, they will be saved. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Give us more time, Lord, more strength to preach the gospel to the lost. At wag po kaming tumigil, Panginoon, sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. We praise you, we honor you. Bless our hearts, Panginoon. Bless the heart of our speaker tonight. Bless even our Bishop Freddy De Vega. At sana, Panginoon, magtulong-tulong po ang bawat isa, Panginoon, to serve you, to win more souls and bring more glory to you. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Are we blessed? Amen. Mamaya po, kamayan po natin ng ating pong pastor, si Pastor TJ. Sige po, maana po kayong bumalik po sa inyong pong mga upuan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang mensahe na ating napakinggan. This time po, for our offering, let me read to you Acts chapter 20, verse 35. The Bible says, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos na dakila sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon, sa opportunity and privilege na kayo po makapagbabalik, Panginoon, ng aming tithes and offering, Panginoon. Pagpalain pong bawat isa na magbibigay at na po, Panginoon, magamit po ito sa inyong gawain at na, Panginoon, mabigay po namin ang mataas na papuri at pagsamba sa inyo. Maraming pong salamat sa lahat, sa Panginoong Jesus. Amen. And as we give, let us sing anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need, and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. And this time po, sa naging practice po ng ating church, let's show love, no, and appreciation to our speaker. Kaya again, kukuha tayo ng love offering po para po sa ating speaker. Pastor Rodel, please. Lahat ng gusto pong magbigay at magpakita po ng pagmamahal po sa ating pong speaker, punta na lang po dito sa gitna at ihulog po natin sa offering basket po natin.
Amen. Ayan po. So, alam ko po, na-bless po tayo. Na-bless po ba tayo sa preaching? Amen. Ayan po ay very timely preaching po, no, sa lahat po na nangyayari po sa ating pong surroundings. Nawa po talagang i-apply po natin. And actually tutuwa po ako, no, sa ating pong church sapagkat itong mga nakaraan po, grabe po yung pagmamahal niyo po sa mga soul winners. Yung pag-express nyo po ng pagmamahal po and support doon po sa ating po mga soul winners, lalo po silang na-engganyo, no, kahit umuulan po ng malakas, humahayo po sila. Last time, parang ang ano natin, 69 souls, yung kanila pong nawin. Sulit po lahat, no, ang ating pong ginagawa. Kanya-kanya po tayo ng ginagawa sa katawan ng Panginoong Hesus. Ang ating pong purpose po dyan ay lalo po tayo makaakay po ng kaluluwa sa ating pong Panginoon. At may mga bunga po tayo dyan, no, yung mga naaakay po natin. In fact, meron tayong mga kasama ngayon dito na soul win lang po natin sa paghahayo. Ngayon, kasama na po natin. Kaya, patuloy po tayong sumuporta po sa soul winning. At Pastor TJ, thank you very much po sa napakaganda po, napaka-timely na preaching po na yan. Sa ilan po ating mga announcements, don't forget, this coming Sunday is our Pastor's Sunday, Pastor's Appreciation Sunday. Kaya talagang ikasa natin yung ating pong mga puso at i-ready natin ating pong mga sarili to appreciate the Lord, no? Ibigay yung glory sa Panginoon at i-appreciate siya because nagbigay siya ng isang pastor na talagang, alam niyo po, grabe po yung pagmamahal po sa ating lahat. Kaya, this coming Sunday, let's ready ourselves, no? Yung mga announcements naman po, yung mga kailangan gawin dyan, nasa mga GC na po natin yan. So, magtanong na lang po kayo sa mga leaders nyo po, no? Respective leaders. Meron po bang choir ngayon? Opo. Meron daw pong youth choir? Wala. Ano ba talaga? Meron, wala. Wala po. Okay, so, wala pong youth choir. So, wala tayong gagawin afterwards. Okay, fellowship lang po afterwards. So, yun po tayo. Let's all stand. At tayo po ay manalangin po. Let's close this in prayer. And then afterwards, no, kamayan po natin, no, si Pastor TJ and be a blessing to him. Okay po, let's pray. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this blessed prayer meeting, oh God. Thank you, Panginoon, sa ginamit niyo pong tao po upang kami, Panginoon, ay mapagpala ng inyong salita. Indeed, Lord, kailangan namin po ang mga ganitong klaseng preaching upang lalo po naming ma-realize na kami po ay may responsibility, accountability, Panginoon, to win the souls, O God. At wag naming sayangin, Panginoon, ang mga panahon at kailangan naming makita, Panginoon, that people are going to hell and we have to do something about it, O God. Lord, please continue to instill this message to our hearts. Let it burn to our hearts, O God. At sana, Panginoon, ay lalo po naming i-apply ang ganitong mga klase ng mensahe. Panginoon, salamat po at sa oras din po na ito, kami po pansamantala maghihiwa-hiwalay. Gabayan niyo po kayo, Panginoon, at ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-uwi. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. We love you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ingatan po tayo ng Panginoon. God bless us all.